So, eto na nga mga sangkay. Ano ba, lalabas na ba si General Torre dito sa sinasabing Independent Commission? Alam niyo mga sangkay, meron po kasing isa dito. Eto yan. Isang bakante na hindi po natin alam kung sino ito. Pag-usapan po natin, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, dito sa aking YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright! Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Ngayon kasi, eto, ipinakilala na ng Malacanang ang ilan sa mga magiging bahagi ng Independent Commission for Infrastructure na layuning imbestigahan ang umano'y anomalya sa mga infrastructure project ng pamahalaan. At eto ang mga pangalan. Si Rogelio Singson, Rosana Fajardo, at Benjamin Magalong. Ito, mga sangkay, si Singson, member. Rosana Fajardo, isa rin pong member. Benjamin Magalong, isa pong special advisor. Chairperson to be announced. Ito, sino kaya yan mga sangkay, no? Sa tingin nyo, yan po, may isa dyan eh. Who's that boy? Boy ba yan o babae? Mga sangkay, ito nga ba? Bagay ba si ano? Ito tanong ko, bagay ba sa maging chairperson dito si General Torre? Ngayon, ito yung balita mga sangkay. Pakinggan mo natin. Pinangalanan na ng palasyo ang dalawa sa mga magiging miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na sisilip sa mga anomalyang flood control project. Isang alkalde rin ang itinalagang magiging special advisor at investigador. Nakatutok si Jonathan Si Magalong pala yung special advisor, tapos siya rin po ay isang investigador. Sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo ang dalawang magiging bahagi ng 3-member Independent Commission for Infrastructure Ayan na ha. na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Si Singson, DPWH Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. Certified Public Accountant naman si Fajardo. At country managing partner ng SGV and Company, ang pinakamalaking professional services firm sa bansa. Kaya pala mga sangkay. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls. Mukhang siya ang titingin dito sa pera. Eksperto to, mga sangkay. Kaya pala sinabi ni BBM, mga eksperto ang tatayo dito sa sinasabing independent body. Hindi po yung pucho-pocho lamang kung sino-sino lamang. And risk management. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Okay, siya nga po mga sangkay, itong si Rosana Fajardo. Siya po yung titingin sa mga ginastos ng gobyerno kung saan napunta. Diyos mio, Marimar, magkakabukingan po talaga. Special advisor at tatayong investigador, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayun na, si Magalong po yung investigador. Ako po, yari sila dito. Alam nyo, sabi pa naman, titingnan daw po ang mga project mula po sa mga nauna pang mga presidente. So may mga masasagasaan po talaga dito. Dating hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Grupo si IDG. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. Ang tatayong chairman ng komisyon, i-anunsyo raw mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ayan na. susunod na araw. Ayan na. So si BBM, napaka-espesyal naman ng taong to. Sino kaya to? Yung chairperson daw, si BBM pa mismo ang mag-a-announce. So sino ang taong ito? Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang tatlong pinangalanan kanina pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero ang bigat na ito
itong mga sangkay masyadong malakas ang loob na tinanggap po nila yung hiling ni PBBM. Kasi hindi po basta-basta ang trabaho to. Isipin nyo mga sangkay, makakabangga nila dito. Mga higante. Kailangan itago na nila yung kanilang mga pamilya dito, mga sangkay. Baka yariin po, mga congressman, mga kalaban nila dito. Mga miyembro ng DPWH, mga senador. So talagang malala to, mga sangkay. Pagtitiyak ng palasyo. Wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Yako, yari. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado. Malinaw po yan ha, malinaw. Hindi po sasantuhin ni PBBM yun. Kung mayroon kayo naiisip na kaibigan, kamag-anak, kaalyado ni PBBM na posibleng madamay, well, dapat nyo lang yan pag-isipan din talaga. At tingnan, dahil ito po ay talagang may mga matutumbok dito kahit pa kaalyado. There will be no sacred cows. The commission will begin its work immediately. Pero bakit kaya napili si Magalong kung ang sabi noon ng Pangulo, ng politikong itatalaga sa Independent Commission? Ay, oo nga. Ito rin ay tanong ko mga sangkay. Bakit kaya si Magalong, di ba? Eh sabi, walang politiko. Pero, eto, pakinggan natin. Ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission. So, bigyan po natin siya ng pagkakataon. Okay. So, hindi siya yung tipong andon. Yung 2 member. So, si Magalong, mga sangkay, ay isa pa ng investigador dito. Okay. Walang binigay na timeline ang palasyo kung kailan matatapos ng ICI ang investigasyon nito. Sarami ng dokumentong kailangan nilang busisiin. Nako. Pero inatasan silang buwan-buwan na mag-report sa Pangulo. Tulad sa hukuman ng kapangyarihan ng ICI, pwede itong magsagawa ng pagdinig, maglabas ng sabina sa mga ipatatawag na testigo at dokumento, magrekomenda ng isa sa ilalim sa Witness Protection Program, humingi ng report ng investigasyon ng mga komite ng Kamara at Senado, court records ng Sandigan Bayan, mga libro, kontrata at bank records. May kapangyarihan din ang ICI na magrekomenda sa otoridad na maglabas ng hold departure order. Nako, yari. Ng nasa abroad at magpa-freeze ng mga ari-arian. Nako. Ibig sabihin, hindi po ito basta-basta. So, malaking laban to mga sangkay, hindi po ito biro. Kaya kailangan itong mga miyembro, mag-ingat po sila. Delikado yung kalaban nila. Deposito, kung may sapat na basihang galing sa anomalya sa flood control o infrastructure project ang mga ito, pwede rin silang magrekomenda ng agarang pagsuspinde sa mga pampublikong opisyal at magrekomenda ng parusa sa mga tatangging humarap o tumestigo sa isinasagawang investigasyon. Maging pribadong individual, parurusahan din sa ilalim ng batas. Sabi ng palasyo, kasama sa iimbestigahan ng komisyon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Naku! Una, sa listahan si Bonoan. Ito na ang sinasabi ko. Guys, ibang-iba po ito. Yan ang sinasabi ko noon, ng panahon ni Latate Digong, takipan yun. Pag tropa ka, okay ka. Pero dito kay BBM, walang ano-ano dito. Walang sasantuhin. Kita nyo mga sangkay, panahon ni PRR, hindi na si Baxi Villar. Bakit? Ikaw ba naman mga sangkay, paulanan ng ano, di ba? Ayon kay Senador Panfilo Lacson, konektado raw sa isang kontraktor. Bagay na nakarating na raw sa Pangulo. Naku po! Patuloy namin sinusubukang kunin ng panig ni Bonoan para sa GMA Naku, mukhang marami mabibisto dito mga sangkay, no? Ako ay excited. Excited ako kasi ito ay talagang kailangan na pong mabura sa Pilipinas. Kailangan na po talaga ito kumbaga mapatino at maayos yung sistema kasi kaya pulugmok ang ating bansa dahil sa mga kurap na ito. Nakakapangilabot yung kanilang ginagawa sa ating bansa. At magpasalamat tayo, may presidente po tayo na may bayag. Dahil kung nagkataon na ibang presidente to, tatakpan lang po ito mga sangkay. Walang mangyayari. Walang mabubunyag. Wala tayong malalaman dyan ng mga ghost project. Alright? So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Si Tory na nga ba itong chairperson? Or sino kaya mga sangkay ang sekretong tao na ito na si BBM pa ang mag-announce? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.